Ang batang ito ay may pambihirang kakayahan. Siya ay isang angkop na tagapagmana, ngunit hindi ko alam kung paano ang kanyang ugali. May aral ang ating guro, huwag ipasa ang kaalaman sa sinumang may masamang ugali. Maraming mga tampok, sentro ng serbisyo. Maganda ang kita sa araw. Kailangan lang maghatid ng ilang order pa. Dapat sapat na iyon. Para kay Yaya, pambili ng bagong cellphone. Nagtrabaho ako ng buong araw. Sa wakas, nakakain na ako ng unang pagkain. Ayos, susubukan ko siya. Sarap. Kabataan. Nakikita ko nakakaiba ang iyong talento. Ito ay pambihirang pagkakataon. Isang henyo sa medisina. Narito ako. May isang lihim na aklat tungkol sa gigu. Kapag ito ang iyong pinag-aaralan, kaya nitong gawing laman at buto. Studin ang buhay na patay. At ang sining ng martial arts ay aabot sa langit. Pwede ba? Gu. Gu. Gigu. Kumain ka ng manok na nasa kamay mo. Sige na. Bata pa ako. Hindi ako kakain. Hindi naman ako mamamatay. CJ. Ibigay mo. Para sa mga kabataan. Pwede bang? Bigyan mo ako ng kaunting pera. Medyo may sipon ako. Pagkatapos kumain. Gusto ko ring bumili ng gamot. Noong panahon ni Lolo, maliit na sakit lang iyon. Kaya nga walang pera para sa paggamot. Kaya. Sige na. Gawin na lang ang mabuti. Wala rin akong masyadong pera. Ito lang. Kunin mo na ito. Dapat ay sapat na ito. Kahit na. Mahirap ang buhay. Nananatili pa ring may mabuting kalooban. Tama, tama. Bago ako umalis sa mundong ito, ay makilala ang isang katulad mo na tagapagmana. Ito ay swerte ng matanda. Tanggapin ang pamana. Mag-relax. Anong nangyari? Ano ang nangyari dito? Sobrang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Mabait na estudyante. Ikaw na ngayon ang ika-86 na pinuno ng aming sekta ng Gigu. Ikaw ang ika-86 na henerasyon ng aming sekta. Namana mo na ang lahat ng kaalaman ng aming sekta sa pagiging dakilang manggagamot at ang natatanging makapangyarihang enerhiya. Tandaan mo ito, ang makapangyarihang enerhiyang ito ay napakahirap pagsamahin. Kailangan ng dalagang purong anino na makasama upang ganap na malutas. Kung hindi, may panganib na sumabog. Sikreto ng Gigu. Lahat ng ito ay totoo. Gusto kong bumangon mula sa pagkakalugmo. Sarap. Otomatikong nag-assign ang sistema. Anong nangyayari sa'yo? Ang order ko. Bakit hindi pa dumarating? Nagdudulot ka ng abala sa akin. Sino si Cheng? Bakit hindi pa dumating ang kondom? Baka hindi na lang tayo kumuha. Yung tao. Gusto kang bigyan ng anak. Mali. Yung boses sa telepono. Parang kay Yaya. Hindi ba? Sikreto ng Gigu. Itong tao ay nagdadala ng pagkain. Nawawala na sa isip. Huwag kang magmadali.
Bilisan mo na. An kitang hindi makita. Ang araw bukas. Depeng. Ipakuha sa mga kapatid ang mga armas. Sabihin sa kanila ngayong gabi, gusto kong magbigay ng dugo sa cute na ito. Mayroon na akong pamana ng gigu, kaya ang pagkita ng pera ay madali na lang, di ba? Kapag nagkapera na ako. Anong klaseng magaganda ang hindi ko mahahanap? Pupunta na ako. Ang babaeng ito ang ganda-ganda. Kung mapapangasawa ko siya, di hamak na mas maganda kaysa kaisang niya. Tita, inguya ang bukong-bukong ko. Mag-ingat ka. Di ba ito ang master? Hinahanap ko na ang katawan na sobrang yin. Ang lamig na enerhiya sa loob niya. Nagsimula nang magtipon sa lugar na ito. Nagsimula nang mag-ipon. Ito ay simbolo na malapit ng mamatay. Tapos ka na bang makakita? Maganda. Ikaw yan. Medyo may problema ka. Amang maldito. Bakit ka nananakit? Patayin kita. Sinong nananakit? Binabantayan lang kita para magpagaling. Sige na. Ek, tara na. Huwag mo nang patulan ang ganitong tao. Tinulungan mo akong gumaling. Ikaw lang ang nagde-deliver ng pagkain. Akala mo sino ka? Ngayon, kailangan kitang patayin. Bakit hindi mo malaman ang tama at mali? Bakit ganyan ka? 1,577. Sinasabi ko sa'yo, ang masamang espiritu ay nagtipon na dito. Ikaw. Magandang babae. Kailangan itong gamutin agad. Kung hindi, tiyak na may mangyayari sa iyo. Bumubula. Tapos na. Sa ganitong matinding ehersisyo, maaaring mangyari ito ng maaga. 3. Hindi ako naniniwala. Nakababatang kapatid. Anong nangyari sa'yo? Parang masakit dito. Parang may 1,000 karayom na tumutusok. Ek. Kapit ka lang. Isusugod kita sa ospital. Sinasabi ko na nga, ito ay pumasok sa katawan ng masamang espiritu. Isugod mo sa ospital. Maaga ng malamig. Kuya. Sobrang epektibo ang sinasabi mo. Talagang kaya mong magpagaling. Maaaring pansamantalang maibsan. Iligtas ang kanyang munting buhay. Pero paano ang ganap na lunas? Kailangan pa rin ng iba pang paraan. Kaya't ikaw na ang bahala, kapatid. Magtiwala ka. Hindi kita pababayaan sa paggamot. Subukan natin. Itinuro sa akin ng master ang kasanayang ito sa medisina. Ito. Ang negatibong enerhiya sa katawan niya. Nagsama-sama sa isang bahagi na medyo espesyal na lugar. Hindi ako gagamit dito. Hindi ko maayos ito. Pero, ito. Nasa ganitong oras na, hindi mo ba iniisip na sinasamantala ko ang kapatid mo? Mukha ba akong ganong klaseng tao? Masyadong mapaghinala ba? Ikaw? Parang. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi na ako gagaling ah. Huwag. Yung ekspresyon niya, bakit ganun ka walang hiya? Ikaw, mabaho kang manyakis. Nagmamadali kang humawak dito sa akin. Ikaw, babae. Pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan? Nagmamalasakit ako sa kalusugan mo. Hindi mo ba nararamdaman? Ito. Hindi na ba masakit? Nakababatang kapatid. Talagang siya ang tumulong sa'yo na gumaling. Bodong. Nagkasakit lang ako ng sandali. Kahit wala siya, gagaling din ako. Ikaw, nagde-deliver ka lang. Paano ka naman makagagamot? Nakikita kita. Gusto mong samantalahin ako, no? Aso na kumagat kay Kadungbin. Hindi nakikilala ang kabutihan ng tao. Ayoko nang makipag-ugnayan sa'yo. Pag nahawakan mo ako, gusto mong tumakbo. Walang pinto. Sasabihin ko sa'yo, yung masamang enerhiya sa loob mo, hindi pa tuluyang nawala. At saka, maaari pa rin itong bumalik. Kung hindi mo ito magagamot sa loob ng 3 araw, sigurado kang hindi ka na magagamot. Maniwala ka man o hindi, ikaw lang ang delivery guy na makakapagpagaling ng sakit. Magandang babae, maaari kang maging saksi para sa akin. Ikaw, talagang nakakagamot ka. Siyempre, kung ako.
Ikaw, kung hindi ako nagkakamali, tuwing ikaw ay may regla, hindi bababa sa 8 araw. At tuwing madaling araw, ng alas 3, masakit na masakit. Mali pa rin. Paano mo nalaman yan? Talaga bang marunong kang magpagaling? Paano mo nalaman ang mga ito? Talaga bang marunong kang magpagaling? Basta't maniwala ka o hindi. Ikaw. Bakit mo ako hinahatak? Nakatakas na ang mga tulisan. Baka totoo nga siyang magaling na doktor siya. Kung hindi, paano niya alam na may matinding sakit ako tuwing regla? Ganito ang nararamdaman ko. Tita, parang ang tanga mo. 9 sa 10 babae ay nakararanas nito. Sa panahon ng regla, masakit talaga. Nakikita ko siya, nakabase lang sa hula. Pero, tama ang sinabi niya. May 8 araw ang regla ko. At palagi itong nangyayari. Sa alas 3 ng madaling araw. Ito. Nakakainis. Ito ang unang beses na may humawak sa akin. At sinasabi pang tutulungan akong gumaling. Kung mahuli ko siya, tiyak na aalisin ko ang balat niya. Kapatid. Ano sa tingin mo? Kung talagang isa siyang manggagamot, edi sana may lunas na sa sakit ng tatay natin. Pero, sa napakalaking dagat ng tao, saan natin siya hahanapin? Naka-uniforme siya ng delivery. Magsimula tayo sa kumpanya ng delivery at maghanap dito. Tiyak na mahahanap siya. Nakakainis. Ito ang aking Ghost Valley Soul Returning Needle. Naganap ng na-develop sa kamay ni Yama, kaya kayang-kaya kong ibalik ang tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan para gamutin ang mayayaman. Ganun, mas mabilis kumita, di ba? Pero hindi ko naman kilala ang mga mayayaman. Ano ang dapat kong gawin para makapasok sa mundong iyon? Sino ka? Naghahanap sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Kapatid na Shen. Ikaw. Bakit hindi pa rin natatapos? Kapatid na Shen. Kapatid na Shen. Sabi ko na nga eh. Hindi ko sinamantala ang kapatid mong babae. Nandito ako para gamutin siya. Alam ko na sana ay hindi na ako kumilos. Shen. Nagkamali ka ng akala. Nandito ako para sa iyo. Para gamutin ang tatay ko. Hindi pupunta. Tunay na walang pakialam ang kapatid mong babae. Sa tama at mali. Shen Xiaoji, may 500,000 sa card na ito. Basta magpagaling ka lang sa sakit ng tatay ko. Ibibigay ko sa iyo ang 450,000. Kapag naayos mo na ang lahat. Kalmado lang. Kalma. Kailangan mong panatilihin ang mataas na imahe. Kalma, kalma. Panatilihin ang mataas na imahe. Hindi ito tungkol sa pera. Naiintindihan mo? Ako. Alam ko, siya ang kapatid kong babae. Ganito si Kuya Shen. Nainis ka na ba? Ang lambing ng labi niya. Sige na, ang doktor ay parang magulang. Dahil sa'yo. Sa sobrang pagtitiwala mo. Kahit na medyo nahihirapan ako. Susubukan ko ulit. CJ. Ganito na lang. Lumabas ka muna. Susunod na ako. Dahil 500,000 na araw. Paglabas pa lang, 500,000 na. 4 na taon akong nag-deliver ng pagkain. Nagpapakahirap mula maaga hanggang gabi. Sa loob ng 4 na taon, kumita lang ako ng mahigit 200,000. Pag naging mayaman na ako balang araw. Ang saya. Tatay, si Laosong. Tatay. Bakit bigla namatay ang tatay ko? Anong klaseng doktor ka? Pinatay mo ang tatay ko. Gusto kitang patayin. Tumigil ka. Kuya, huwag kang bastos. Pinatay ng mangkukulam na doktor na ito ang tatay. Dahil sa kanya, pumanaw ang tatay ko. Ano? Ginoong Song-er. Ang iyong ama ay nahawaan ng laso ng itim na uod mula sa Miaojiang.
Sa nakaraang 6 na buwan, patuloy akong nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit ang virus ay pumasok na. Sa kanyang mga laman loob, talagang walang magagawa ang matanda. Tatay. Lahat, umalis na kayo. Maaari kong iligtas. Lahat, umalis na kayo. Maaari kong iligtas. Ikaw, maliit na cute. Bakit ka nandito? Uy, batang lalaki. Galit na galit si Ginoong Song. Sinasabi mo na kaya mong gamutin. Shen, kaibigan. Wala na ang tatay ko. Yung 500,000. Ibigay mo na lang sa akin. Magsaya ka na lang. Ang pasyente ay na-block lang ng lason. Ang daluyan ng puso. At may hininga pa. Sapat na yan. Sapat na yan. Patay na ang tatay ko. Anong gagamutin mo? Kung hindi ka paalis, wag mo akong pilitin na sampalin ka. Sige na. Dahil sobrang nagmamadali kayo. Na mailibing ang sariling ama. Hindi na kita hahadlangan. Ibalik ko na sa iyo ang 500,000. Shen. Kaya mo talagang iligtas ang tatay ko. Maaari siyang iligtas pero hindi na siya matutulungan ngayon. Basta't kaya mong iligtas ang tatay ko. Gagawin ko ang lahat. Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Tumahimik ka. Naipakasal ang anak na babae sa iyo. Tungkol dito, napagkasunduan na. 3 araw mula ngayon. Una, gagawin ko para sa inyo. Ang kasalanan ng pag-iisang dibdib, paano? Hindi pwede ang tatay. Hindi pwede ah. Sinasabi ko sa'yo, ako si Songling kahit na magpakasal sa baboy o aso. Hindi ako mag-aasawa. Sa'yo, maliit na cute. Sinasabi ko sa'yo, kahit na si Songling ay magpakasal sa baboy o aso. Hindi pa rin niya magagawa. Napakasalan ka, maliit na mahal. Sa totoo lang, hindi rin kita nagustuhan. Ikaw na nagde-deliver ng pagkain. Hindi ka pa rin ako magustuhan. Mahilig talaga akong magmatigas. Habang sinasabi mo yan, mas lalo kitang hindi matutupad ang gusto. Anong magagawa ko? Hindi na ako magpapakasawa sa'yo. Ikaw ang natalo sa sugal eh. Ikaw. Ang pilit na prutas ay hindi matatamis. Ay nako, ako kasi. Simula pagkabata, mataas na ang blood sugar ko. Hindi ako pwedeng kumain ng matamis. Yung mga hindi matamis tulad mo. Sobrang gusto ko yun. Sasabihin ko sa'yo, hindi maganda ang ugali ko. Medyo magaspang at makulit ako. Mainit ang ulo. Mas mabuti pa nga. Gusto ko yan. Mas mabangis at mainit ang ulo. Sige, kung pakasalan mo ako. Maniniwala ka ba na bibigyan kita ng 100 na berde na sombrero? Tumahimik ka, Ling-er. Laging hindi na ito kapani-paniwala. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ganito na ang usapan, ha? Tatay. Huwag kang mag-alala, Shen Xiaoji. Hindi kami sa pamilya Song. Mga taong walang utang na loob. At lalong hindi mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Ang tiyuhin ay maganda. Humahanga. Hindi tama. Baka ang cute na ito ay kailangan akong bayaran. Kahit anong ibang pera, kaya kong isuko. Pero ito ay aking pinaghirapang pera. Kailangan itong maibalik. Tito, saglit lang, sasagutin ko lang ang tawag. Hello, nagde-deliver ng pagkain. Hindi ba sinabi mo kay Yaya? Nabayaran ka. Ako na ang naghanda para sa'yo. 200,000 piso cash. Walang bawas, buo. Kung may lakas ka, kunin mo. Kung natatakot ka, huwag ka nang mag-ingay sa susunod. Ano ang naibigay mo kay Yaya? Magkano ang utang niya sa'yo? Sabihin mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako ngayon para kunin ito. Sa Yoncheng Road. Pabrika na itinalagang 8. Dali na kayo. Hindi na ako makapaghintay pa. Tito at tita. May lakad pa ako, aalis na ako. Siksiyaw siya na ito. May problema ba? O may abala? Song, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Si Shen talagang may kakayahan. Walang problema na hindi niya kayang lutasin. Ayos, mabuti iyon. Nagde-deliver ng pagkain. Akala ko talaga ay hindi kita masyadong pinapansin. Talagang nakakagulat ka. May tapang. Talaga namang matapang ka. Walang paligoy-ligoy. Nandito na ako. Nasaan ang pera? Bakit ka nagmamadali? Hindi naman tatakbo ang pera. Tingnan mo. Sa loob ng 4 na taon, nagigising ng maaga at nagtatrabaho ng mabuti. Nagdadala ng pagkain para kumita. Lahat ay para kay Sangya na makapag-aral. At sa mga gastusin. Pero hindi mo man lang siya nahalikan kahit isang beses. Hindi mo ba nakikita? Mukhang isa ka pang purong mandirigma ng pag-ibig. Halika, halikan mo si Yaya. Nakakainis. Tumingin ka sa akin. Kinabukasan pagkatapos makilala si Sangya. Nakatulog na ako sa kanya. At siya pa ang nagbayad. Sabi nga, yung pera para sa pagkain at kwarto.
Ikaw pa ang kumita mula sa pagde-deliver. Tingnan mo. Parang wala ka nang magawa. Nakakatawa ba? Siyempre nakakatawa. Ikaw, mabahong nagde-deliver. Nagtatrabaho ka sa delivery para kumita. Para sa mga mayayamang katulad ko. Para makasama ang kanyang girlfriend. Mayroon bang mas nakakatawa pa dito sa mundo? Wala na bang iba pang mas nakakatawa? Ayos lang. Sana patuloy kayong tumawa. Kunin siya. Una, putulin ang kanyang mga binti. Para sa akin. 4 na taon. Sa loob ng 4 na taong ito. Walang araw, walang gabi, nagde-deliver ako ng pagkain. Sa sobrang init, kahit isang bote ng cola. Ayaw ko pang inumin. Sabi mo ayaw mong mapahiya sa mga kaklase mo. CJ, bibili ako sa iyo ng magandang bag. Damit at telepono. Susubukan ko ring ibigay sa iyo. Ang pinakabago, mula simula hanggang wakas. May hinihingi ba ako sa iyo? Ano nang karapatan mong ganyan sa akin? Kakausap mo siya kanina, at nagtatawanan kayo sa akin, di ba? Tumingin ka. Pasensya na. Nakakatawa ba? Hindi nakakatawa. Ginamit mo ang pera ko. Para kumain. Mag-book ng kwarto. Matulog sa girlfriend ko. Ngayon, dala mo ang ganitong karami. Na tao para hanapin ako. Ano ba talaga ang balak mo? Pasensya na, kuya. Pasensya na. Ngayon, tanungin kita. Kung ako ay mahuhulog sa kamay. Nasa kamay mo na. Sasabihin ko sanang patawad. Papalagpasin mo ba ako? Ako? Anong ikaw? Hindi mo magagawa. Kaya't sabihin mong patawad. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Huwag mo akong papatayin, huwag mo akong papatayin. Nagkamali ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Lolo, nagkamali ako. Ganito na lang, papatayin ko na siya. Masyadong mura ang parusa niya. Ay, sige na. Mali ako, huwag mo akong papatayin. Iisad, 1 buwan mula ngayon. Mag-umpisa ka ng umihi ng dugo. Kakulangan sa bato. Sa susunod, magiging isang cute na bata ka na lang. Zhangya. Tandaan mo ito. Simula ngayon sa buhay ko. Pinakamalaki mong papel ay isang biro lang. Cheng. Tingnan mo naman. Ang ginawa ng walang kwenta mong nobyo. Mula pagkabata hanggang ngayon. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong pambabastos. Hindi ko papatawaran ang galit na ito. Ako si Jin Cheng. Hindi ako magpapatalo sa tao. Jin Xiao. Ang batang ito ay sobrang lakas. Hindi tayo kayang talunin. Agad. Ipadala mo sa akin ang mga eksperto mula sa King Longhui. Tawagin mo. Kahit gaano pa ang halaga. Papasukin mo sila agad. Kailangan kong gawin ito. Sa naghatid. Mas mabuti pang mamatay. Mula ngayon. Ako at ang nakaraan. Naputol ang kutsilyo. Umiti ka. Paano natin sasabihin na mga mayayaman na tayo sa hinaharap? Sa tingin mo, maaasahan ito. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko lang. Hello. Hoy, asawa, naisip mo ba ako? Nga. Naisip kita. Parang may mali yata ang babaeng ito. Saan ka naman naisip? Saan man, naisip kita. Oh, nasa Tianhai Hotel ako. Nasaan ang kwarto? Kung darating ka, sige, bahala ka na. Bilisan mo na. Tutu. Sige, pupunta na ako ngayon. Paalam. Yena. Ek. Yung nasa kaliwa ay may gamot. Walang gamot sa kanan. May gamot sa kaliwa. Walang gamot sa kanan. Huwag kang magkamali ha. Paano ko naman magkakamali? Mag-relax ka lang. Ek. Sabi mo, ganito ang gawin natin. Baka hindi ito maganda, di ba? Sino bang gusto niyang magpakasal sa akin ng walang hiya? Wala akong magagawa eh. Kailangan ko lang itong gawin. Huwag kang mag-alala. Huwag mo akong iligaw. Huwag na huwag. Mag-relax ka lang. Nakaayos na lahat para sa'yo. Magandang babae.
Kapag dumating siya, at uminom ng gamot na ito, tiyak na hindi siya makakapigil. Kasama ang ibang babae. Video ng kalokohan. Hindi ka pipilitin ni Papa na ikasal sa nagde-deliver ng pagkain na ito. Huwag mong sabihin na hindi. Kanya ipapakasal sa kanya. Wala rin siyang karapatang magmalaki. Alaynan. Sige na, tama na, tama na. Malapit nang dumating siya. Maghanda ka na muna. Ito ay sobrang lakas na inumin. Gusto ng babaeng ito na uminom ako. Tapos maghanap ng ibang babae para ipahamak ako. Sa pag-urong sa kasal. Tara, mag-toast. Nagmamadali akong umihi bigla. Hintayin mo ako sandali. Huwag kang magpapaloko. Ano nang gagawin natin? Kanina sa ibaba, parang nakita ko ang kapatid mo. At ko. Dumaan lang siya. Hindi naman niya ako nakita. Bakit ka kinakabahan? Wala. Halika. Tara na. Ayos. Nagdadala ng pagkain. Sa wakas nahuli ka na, di ba? Alaynan. Masarap nga. Bakit di ka umiinom? Uminom ako. Tingnan natin kung anong gagawin mo mamaya. Ito ang tinatawag na hindi makuha ang manok. Kainin na natin. Asawa. Ako. Tayo. Simulan na natin. Wala niyan. Wala bang ganon? Yung yun. Gusto ko ng sobrang nipis. Naiintindihan ko. Hintayin mo ako. Bibili ako ngayon. Hintayin mo ha. Hintayin mo ha. Bumalik ka ng mabilis. Gagawin ko ayon sa iyong hiling. Pumunta kang bumili ng manipis. Gusto kong makita kung ano ang laman ng iyong kalabasa. Ano ba talaga ang gamot? Sa wakas, nahuli na. Narito na. Tara na. Sixiao John. Ano nang ginagawa mo dito? Paano ka napunta rito? Wala akong ginagawa ah. Kumakain lang ng merienda kasama ang mga kaibigan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nagmamanipula kayo ng kapatid mo. Bumabala ako sa'yo ah. Huwag. Si Shen Xiaoji ay ang tagapagligtas ng aming pamilya. Walang anuman. Magsimula ka nang umalis dito. At saka, nasaan ang ikalawang kapatid na babae? Saang silid siya? Ako. Gusto mo bang ipaalam ko kay Dad? Huwag. Huwag, ate. Hindi pa ako tapos. Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. 315. Bakit parang ang init? Si Xiao Jun ba ang dumating? Bakit ka nandito? Nasaan si Shen Feng? Siya. Inanyayahan mo siya dito. Para saan? Hindi pa kayo kasal, nagre-rent ka na ng kwarto. Talagang kalokohan. Mga babae. Bakit hindi mo alam ang pagmamahal sa sarili? Hindi ba? May iba ka pang balak? Wala. Paano mangyayari yon, ate? Mas mabuti pang. Nagmamadali ako. Dumating ako, sobrang uhaw na ako. Buti na lang. Walang lason ang baso na ito. Nakatakot naman. Bakit parang mainit ako? Sigurado ka ba na iyon ang in-order na pagkain? Dito lang sa hotel na to. Mag-alala ka, Jin Xiao. Siguradong hindi magkakamali. Kakatapos lang magalit ni tatay. Tapos pumunta dito para makipagkita sa maganda. Akala pa niya, puro love lang ang laban niya. Akala niya, isang tunay naman dirigma ng pag-ibig. Bakit parang medyo mainit ang pakiramdam ko? Tapos na. Ate, mabilis, sumama ka sa akin. Mabilis, sumama ka sa akin, bilis.
Sino kayo? Si Jin Xiao. Napakagandang babae. Ang batang ito maraming kaalaman. Hanapin mo ang dalawa. Bakit hindi ko nakita yung batang iyon? Sa oras na ito, bakit mo pa siya pinapansin? Nandito na ang magandang babae. Siyempre, dapat munang mag-enjoy. Isara ang pinto. Binababalaan ko kayo. Huwag kayong magpapasaway. Kung hindi, maliit na magandang babae. Nakikita kong medyo, hindi na. Sa wakas dumating ka na. Naghahanap ka ng ilang katulong. Jin Cheng. Ano na? Uminit na ang panahon, huminto na ang ulan. Sa tingin mo ba? Kaya mo na. Nag-deliver ka. Sasabihin ko sa'yo, ako ang may-ari. Wala akong natanggap na ganitong malaking pang-iinsulto sa buhay na ito. Saktong-sakto ang pagdating mo. Ngayon, saktong makikita mo kung paano ako umaksyon. Sige, tingnan natin. Balik tayo sa usapan. Mukhang masaya ka sa mga pinaggagawa mo. Maghanap ka ng dalawa. Nakalagyan na ng gamot. Hindi ka naman mas mabuti kaysa sa akin, di ba? Anong pinagmamalaki mong pagiging purong mandirigma? Jin Cheng. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kneel down ka ngayon. At magpakumbaba ka sa akin. Pabilisin mo ang pagkamatay mo. Pumunta ka sa impyerno. Malapit na ang kamatayan mo. Nagmamalaki ka pa rin. Saktan mo muna siya sa kamay at paa. Tingnan natin kung paano siya magiging mayabang. Susi ng Diablo. Kuya Hugh, sabi ng Anzon, lumabas na ang pamana ng Gigu. Ngayon ay nasa kamay ng batang iyon. Tingnan mo ang sitwasyon niya. Mukhang hindi pa niya naisasama. Ang buong pamana, kami ay hindi makakakuha ng anuman. Ngunit Ginoong Madilim. Siguradong kaya niya. Tama. Kung mahuhuli siya, para kay Ginoong Madilim, napakalaking tagumpay niyan. Tama. Mga kapatid, sama-sama tayong hulihin ang batang to. Maging malaking tagumpay ito. Sugod. Sugod. Ang aking mapanlikhang kapangyarihan ay talagang hindi pa nag-isa. Ang Diablo ng guhit ay kasalukuyang nahahawakan ng kanilang balabal. Bata, ang iyong Diablo na gulong at ang iyong makapangyarihang enerhiya ay hindi pa ganap na nagsanib. Hindi mo kayang sirain ang aming depensa. Ngayon, maging masunurin ka. Sumuko ka na. CJ, agad na hulihin ang batang ito. Huliin mo na siya. Ngayon, gusto kong magdusa siya sa buhay. At hindi makamatay. Ang tanga ko talaga. Hindi pwede ang gintong karayom. Kaya kong gamitin ang kamao para kontrolin ang makapangyarihang enerhiya. Ng makapangyarihang enerhiya at ang aking karanasan sa pakikipaglaban ay halos walang katulad sa buong mundo. Sige na. Ikaw na, sige na. Kuya Feng, pasensya na. Hindi talaga ako ang may kasalanan ngayon. Siya ang may kasalanan. Huwag mo nang puwersahin ako. Hindi ako kaya. Hindi mo alam. Ikaw lang ang takot mamatay. Ako, hindi ako natatakot mamatay. Kuya Feng, talagang hindi ako kasali ngayon. Siya ang may kasalanan. Siya ang maliit na mahal. Na akong pakialam. Ikaw ang may kasalanan. Sa kabuuan, ikaw ang may kasalanan. Ihaharap kita sa korte. Sinasabi ko sa'yo, panggagahasa. Sige na, bunso. Huwag ka nang mag-ingay. Ate, bakit mo ako sinisigawan? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ganito ka ngayon. Karma mo yan. Pero mabuti na lang. Kayo dalawa. Dapat ay mag-engage na. Shen Xiaoji, baka pwede kang pumunta sa tabi. At mag-ayos. Ako at ang kapatid na babae ay maliligo. At magbihis. Bago kita hanapin muli. Tingnan mo kung pwede. Tingnan mo, tingnan mo. Mas may pagkaintindi si ate. Naiintindihan niya. Pakakasalan mo siya, ha? Hindi naman masama. Huwag kang magbulaan. Una na akong lalabas. Nakakainis talaga. Kuya, sinadya niya talaga. Si Xiao Jishen ay ang ating tagapagligtas. Hindi tayo pwedeng magpalinlang. Pero siya ang dahilan kung bakit nangyari ito sa atin. Sobrang masahol pa siya sa hayop. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko naman natulog sa kapatid mo. Natutulog lang ako. Ikaw ang natulog sa akin. Ikaw. Umalis ka. Hindi makatawag, hindi makatawag.
Hindi inaasahan. Matapos niyang sumipsip sa purong yin na kapangyarihan ni Song Ling, ang aking mapusok na enerhiya, at ang aking katawan, ganap na nagsanib. Sayang lang talaga. Nakatanggap lang ako ng purong lakas ng dilim sa pagkakataong ito. Kung makakakuha ako ng higit pang pagsasanib ng tubig at isda ng ilang beses. Kung gayon, mas magiging matatag ang aking pamana. Sa madaling salita, mas magiging walang kapantay ako. Itong purong kapangyarihan ng dilim, nasa loob ni Song Ling. Iyon ay isang salot. Tinulungan ko siyang sumipsip nito, para din iyon sa kanyang kabutihan. Di ba? Ganyan talaga ang ugali ng babaeng ito. Nakakainis talaga. Paano ko siya mapapaniwalaan? Paano ko siya mapapagsang-ayon? Ginoong madilim, may mahalagang balita po ako. Hindi ba? Hindi po natanggap ni Ginoong madilim ang aming senyales. Sayang, hindi pinapayagan ng Ginoo ang paggamit ng cellphone para makipag-ugnayan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ang nangyari? Ginoo. Ipinapaabot ko, Ginoo. Ang pamana ng Giguzi. Lumabas na. Talaga bang totoo? Seryoso talaga. At ang pamana ng Gigu. Kasama niya na batang yon. Hindi pa ganap na nagsasama. Sa lakas mo, Ginoo. Maaari mong kunin siya. Napakadali niyan. CJ. Kung ang pamana ng Gigu ay matagumpay na nakuha ng aking katauhan, isa kang malaking bayani. Ngunit, sigurado ka bang ang kanyang pamana ng Gigu ay hindi pa ganap na nagsanib? Totoo at tiyak, yung ghost needle ng batang yan, hindi man lang masira ang aking balabal. CJ, talagang ako ay pinagpala. Bakit parang may hikaw ka sa lakad mo? Hindi ba't hindi ka nasaktan kanina? Hindi pa dahil sa iyo. Sisisihin kita sa kama. Tumahimik ka na. Hindi ka pa sumasakay. Sumakay ka na. Bakit ka nakaupo sa passenger seat? Magmaneho ka na. Hindi ako marunong magmaneho. Hindi ka marunong magmaneho. Ikaw, cute ka. Cute ba ako? Hindi naman dapat. Walang hiya ka. Talagang nag-aaway na tayo pag nagkita. Sobrang ingay, sumasakit ang ulo ko. At bigla na lang nawala ito. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw, isang malaking lalaki. Bakit ka nahihiya? Ito pa lang ang unang pagkakataon ko. Ah. Multo. Anong klaseng tao to? Bigla na lang lumabas sa tabi ng daan. Baba ako para tingnan ang sitwasyon. Kapag may panganib, tumakbo kayo agad. Huwag kayong lumingon. Mag-ingat kayo. Hey, hindi ba si 887? Para kang multo. Bigla kang lumitaw. Sa harap ng sasakyan namin. Anong balak mo? Kung gusto mong mamatay, maaari kang tumalon sa ilog. Hindi ba't nakakasama ka sa ibang tao? Hindi maganda ang intensyon ng ate. Mukhang napakaastig. Maghintay ka sa sasakyan. Tutulong ako. Ikaw. Kabataan. Matagal nang walang may lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Ay, ikaw ba ay tigre? Hindi mo ba nakikita na siya ay napakaastig? Diretso nang nagmumura. Gusto mo bang mamatay? Huwag kaming isama. Tingnan mo naman yung usapan mo. Kami ay magalang na magalang. Sa tingin mo ba, papalampasin ka niya? Hindi mo pa ba napapansin? Talagang papunta siya sa atin. Mukhang ganoon nga. Kaya, mas mabuting magalit muna tayo. Sino ka ba? Sino bang tunay na tao ito? Hindi ko alam. Akala ko nag-aartista ka. Hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Nakikita mo ba? Kapag umatake, siguradong nakamamatay. Sinasabi ko bang may mali sa sinasabi ko? May talento ka rin pala, ah. May talento ba ako? Hindi mo pa alam. Mamatay ka na. Bata. Mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko. Talagang marami kang kakayahan. Sino ka? Bakit nyo kami pinapatay? Kung kaya nyo, ipapakita nyo ang tunay na mukha. Nakatakip ang mukha. Hindi siya isang anghel, kundi isang halimaw na nasira ang mukha. Sa kanyang mga kilos, napakamadilim ng kanyang ugali. Siyempre, ito ay magiging pangit. Kaya't sisirain kita sa 1,000 piraso.
Sisirain kita sa 1,000 piraso. Tingnan mo, nabahala ka. Ibig sabihin, nakatama ako sa iyong kahinaan. Sa oras ng buhay at kamatayan. Bakit ang daldal mo? Kung maghahatid ka sa akin, siguradong bibigyan kita ng masamang review. Susi ng Diablo. Pamana ng Diablo. Talagang nasa kanya. Bata, mamatay ka na. Hindi ba't sinasabi na ang kanyang pamana mula sa gigu ay hindi pa na isasama? Bakit ganito kalakas? Walang iba kundi ito. Maging tapat ka. Bakit mo kami papatayin? Dapat siya ay nasa akin at sa aking kapatid. Paano mo nasabi? Sa ganitong amoy mabaho mong delivery boy, walang karapatang makasagasa. Sa isang ganitong malakas na eksperto, may punto ka. Kaya kayo na lang ang may dahilan ang bawat pagkakasala, may may-ari ang bawat utang. Dumaan lang ako. Uuna na ako Sandali lang. Ayos lang. Huliin mo na ang babaeng ito. Gamitin ito bilang panggigipit. CJ. Hindi ka ba nagsabi na hindi ka gagalaw? Naglalaro lang ako kasama ang asawa ko. Naniniwala ka rin. Para kang isang cute na bata. Gusto kong makipagpalitan sa'yo. Halikan mo ako. Halikan mo ako. Sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan ngayong gabi. Kung hindi, babalik ako sa likod. Ikaw, cute na cute. Sino ang bastos na tao? Nanganganib ang buhay ko. Para iligtas kayong dalawa, hindi man lang ako mahahalikan. Ayaw mong sumang-ayon, aalis na ako. Mahal ko. Kayo ba ay itinuturing na Diyos-Diyosan? Hindi ba? Ang sama. Sige na. Tapos na akong maglaro. Dapat kang mamatay. Buhay na bituin ang giguzi. Ay, ako. Saan ako? Tumakas na. Alaynan. Tumakas na. Dapat sana ay mahahabol ko siya. Bakit hindi ka humabol? Aalis na ako para habulin. Kayo ni ate. Nakuha ng mga nakatakas na tao. Anong gagawin natin? Hindi naman ako vase. Kaya kong makipaglaban. Tama ang pag-aalala ni Shenfeng. Shenfeng. Salamat sa iyo, Tian. Kung hindi dahil sa iyo. Naku, delikado na kami ng kapatid ko. Sino ang nagpadala? Mukhang may balak silang ilagay kami sa panganib. Hindi ko alam iyon. Basta, hindi ako iyon. Tulad ko na isang walang kaalam-alam. Hindi talaga makakaabot sa ganitong antas ng tao. Tama nga iyon. Pero mas mabuti na bumalik na tayo. Kailangan kong ipaalam ito sa ama. Nang maayos. Alaynan. Punta na tayo sa sasakyan. Binabati po kayo, Ginoo. Ang madilim na Ginoo ay personal na kumilos. Siguradong nakuha na niya ang pamana ng gigu. Sige, hulaan mo. Binabati po kayo, Ginoo. Mabuhay ang mga matatanda, mabuhay ng maraming taon. Malaki. Binabati ko, muntik na mamatay sa kamay ng batang iyon, di ba? Binabati ko, muntik na mamatay sa kamay ng batang iyon, di ba? Mahal na tao, patawarin mo ako. Yung batang iyon ay may pamana na talagang hindi pa tapos. Hindi ako magtatangkang magsinungaling kahit kaunti. Suriin ninyong mabuti ang batang iyon. Kung may anumang balita, agad ipaalam sa akin. Opo, Ginoo. Tatay, ang nangyari. Ganun lang. Yung babaeng may takip sa mukha. Napakataas ng kanyang kakayahan. Yung nakababatang kapatid. Malayo na hindi siya makakalaban. Ate, nasaktan lang ako sa estado. Malayo na hindi ako makakalaban. Nasaktan ang estado. Ano bang ibig sabihin nito? Ay naku, huwag ka nang magtanong. Nakakabahala. Sino ang umaatake sa atin? Baka ba't pamilya ng si Tu? O kaya ipamilya ng yun? Sa sitwasyong ito, hindi naman dapat ganito. Sino ang umatake sa atin? Ngayon, hindi pa tiyak. Ngunit isang bagay ang sigurado. Yung babae ay nakatuon sa akin at sa kapatid kong babae. Tama iyan. Si Shen ay patuloy na nagde-deliver ng pagkain. Hindi naman ito posible. Yung makipag-away sa ganitong kalaban. Kapatid Shen, niligtas mo ang buhay ko, si Song Yuntian, at ang buhay ng anak ko. Ay naku, tunay kang
tagapagpapala ng pamilya Song. Ako mismo ang magbibigay sa iyo ng lahat ng ari-arian ng pamilya namin. Hindi ko man lang mapapalitan ang kabutihang loob mo. Ako na ito, ibibigay ko na sa iyo. Tito Song, hindi pwedeng ganito. Bakit tatawagin mo pang tito? Malapit na tayong maging isang pamilya. Tumigil na tayo. Huwag kang tatawag ng ama. Bakit hindi pwedeng tawagin na dad? Sinasabi ko sa'yo, si Xiao Shen na manugang, ay tiyak na sa akin. Walang problema kung wala ka bilang anak na babae. Pero si Xiao Shen, dapat ay manugang ko. Mahalaga ito para sa kasal ng bata. Ikaw pa rin. Makinig ka sa bata. Tumahimik ka na. Sobra ka na. Sa bahay na to, hindi nyo pa rin pwedeng kontrolin. Papa, ang pagbibigay pasasalamat ay pasasalamat. Pwede kang magbigay ng pera. Pwede kang magbigay ng bahay. Pero hindi mo kailangang kunin sa akin. Tumigil, tumigil. Tito Song. Noong una, sinabi kong pakasalan si Song Ling. Sinasabi ko lang na galit. Ngayon, naman, wala pa akong plano mag-asawa. Naunawaan ko ang magandang intensyon mo. Basta't ang pagiging matigas ang ulo. Naibsan na rin sa ngayon, dahil ayaw niyang ako ang responsable. Ayos lang sa akin. Ngayon, may pera na ako. At isang buong kagubatan pa. Pwedeng yakapin. Bakit ka pa nakakulong sa iyong amoy mansang puno? Talaga bang willing kang iwanan ang pag-aasawa sa akin? Siyempre. May pera na ako. Anong klaseng maganda? Hindi ko ma-aspire na mapangasawa. Ayos. Ikaw ang nagsabi niyan ah. Huwag kang bawiin ah. Sino ang bawi? Why, si Xiao Shen. Huwag naman. Kung ayaw mo, ng aking munting anak na babae, mayroon pa akong panganay na babae. Tingnan mo ang aking panganay na anak. Maamo at mabait. Maalam at may paggalang. Mas mahusay pa siya ng 100 beses kaysa sa aking bunso. Tatay, ngumiti ng malambing. Gusto mo ba o hindi? Ngayon, ang malaking panganib ng pamilya Song ay narito. Si Shen Feng ay may napakataas na kakayahan. Susundin ko ang mga plano ng tatay. Iyan ay kung gusto mo. Tingnan mo. Si Xiao Shen. Nakikita ko kayong dalawa. Bukas ay pupunta na kayong kumuha ng sertipiko. Si Xiao Shen na manugang. Habang tumatagal, lalo akong nasisiyahan. Si Xiao Shen na manugang. Habang tumatagal, lalo akong nasisiyahan. Te, hindi pwede ah. Hindi mo alam na kahapon. Ginawa niya sa akin yun. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nangyari sa'yo? Itong si Tio Song. Sabi ko na kanina, wala talaga akong balak magpakasal. Kung talagang nagpapasalamat ka sa akin, maaari mong gawin ang sinabi ni Song Ling. Bigyan mo ako ng pera at bahay. Ay, magandang dalaga. Ginagamot ko si Tio Song. Ang bayad sa Qianfang. Hindi mo pa ibinabayad sa akin, di ba? Bakit, ayaw mo bang pakasalan ako? Wala namang ganoon. Ayaw ko lang talagang magpakasal. Sige na. Ito ay 10 milyon. Tanggapin mo na. E di tatanggapin ko na ng walang pagtanggi. Ito. Tito at tita. Mga Miss Song. Aalis na ako muna. Anong gagawin mo? Kayong dalawang babae, gusto niyo bang ipagkagalit ako? Hindi mo ba alam kung gaano karaming kaaway ang naitayo ng negosyo ng gamot ng pamilya Song? Kung makakabalik natin si Xiao Shen na ganitong talento, ano kayang malaking benepisyo ang makukuha natin? Kayo, tatay, alam namin ang mga dahilan. Ngunit hindi mo maaring ipalit ang aking kaligayahan sa buhay para dito. Ate, alam mo ba? Ang pagpapatuloy ng isang pamilya ay nakasalalay sa ating lahat. Na sama-samang pagsisikap, hindi mo pwedeng lang tamasahin ang mga benepisyo na dala ng pamilya para lang hanapin ang sariling kaligayahan. Anong klaseng lohika yan? Hindi ako naniniwala na ang pamilya Song. Pag nawala si Shen Feng, kaya pa rin nilang na mapahamak ang lahat, hindi ba? Matutulog na ako, paalam. Ikaw, anak na pasaway. 10 milyon. 10 milyon. Anong klaseng babae ang hindi ko mahahanap? Ang 10 milyon na ito ay simula pa lang. Sa hinaharap, marami pang darating. 10 milyon na walang katapusan. Zhangya, ikaw ay isang kayamanan. Balang araw magiging hari ako ng Kingshao. Kahit na maghubad ka pa. Na nakatayo sa harap ko, hindi kita titingnan. Sino yan? Bakit hindi pa dumating para mag-report? Ikaw, cute na bata. Gusto mo pa bang tumigil? Pasensya na, boss. Nakalimutan ko ang oras. Aalis na ako agad. May pera na ako. Bakit pa ako magtatrabaho?
Hindi ikaw ba ang kausap mo? Sino ba ang tinatawag mong baby? Ayaw mo na talagang magtrabaho, di ba? Ano bang gusto mong gawin? Sasabihin ko sa'yo matagal na akong hindi ka gusto. Sinasabi mo araw-araw. Parang si Zubapi. Bawat araw nagmamasid ka sa bawat detalye. Pinapabayaan mo kami. Ang kita ng delivery rider Ikaw lang ang nagbawas. Hindi ko naman nakita. Kumita ka ng malaki Sige, ngayon ay ipapaalam ko sa'yo. Ikaw ay tinanggal na. Kung tinanggal, tinanggal na. Basta ako. Naging malaya na sa kayamanan. Ipagpatuloy mo lang ang paghihirap. Tuloy mo lang. Ang batang ito sobrang yabang. Talagang yumaman na siya. Paano siya yumaman? Nang makita ko siyang yumaman, mas malaki pa ang lugi ko ng ilang libong piso. Masakit pa rin. Ay naku. 1 0, 2 0, 10 0, 10,000,000. Haha. Nagkaroon na tayo ng yaman. Pero itong 10,000,000. Kumpara sa tunay na mayaman, malaki pa rin ang agwat. Kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong magpatibay pa. Ito. Sayang naman. Kung nakainom pa sana siya ng 2 beses, ang purong kapangyarihan ng Yin ni Songling ay maaaring maging ganap. Pero itong babae, ay naku talaga namang. Ngunit ang masamang enerhiya ng Yin sa kanya ay hindi pa naalis. Sa loob ng 3 araw, siguradong hihingi siya sa akin ng tulong. Sige, bahala na mamaya na natin pag-usapan. Sino yun? Kuya Shen. Kagabi nagkita na tayo. Sa bahay ni Ginoong Song. Kuya Shen. Hindi maganda ang tirahan mo. Medyo hindi maganda. Kuya Shen. Hindi maganda ang tirahan mo. Hindi talaga pwedeng-pwede. Maagang-maaga pa lang pumunta ka na dito, para maghanap ng pakiramdam na mataas. Ako naman. Simula pagkabata, lumaki na ako sa ganitong. Simple at dito ang tunay na kamatayan. Sa bahay ni Zuking, ang asawa niya 3 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ng kakaibang sakit. Hindi na makalabas sa matinding koma. Maraming eksperto ang pinuntahan. Walang makapagpaliwanag kung ano ang sanhi. Nakita ko na rin siya, pati ang matanda. Talagang kakaiba ang sakit niya. Lahat ng pulso at iba pa ay normal. Ngunit hindi siya magising. Talaga ba, dumating na ang dakilang doktor? Pumasok na po kayo. Kayo po, maupo muna. Malapit nang dumating ang boss. Ay, ito ay Premonsoon Longjing Tea. Dapat inumin ng maingat at pino. Itong matandang ito, nais niyang ipahiya ako, ano ba yan? Si Lao Hu ay nag-aalala na naman, hindi ba? Ang tubig man o tsaa. Pareho itong nakakapawi ng uhaw. Tanging ang mga taong nakakulong sa katanyagan at kayamanan, ang mahuhulog sa bitag ng ganitong walang kabuluhang pangalan. May katotohanan ang sinasabi ni Shen Xiaojie. Talagang na-misjudge ko lang ang sarili ko. Magandang araw, boss. Alam mo ba, yung nakaraan na katulad mo, na sinadyang magpakita sa harap ko, ng kakaibang ugali, ano ang magiging resulta? Alam mo ba, tulad mo, na sinasadya sa harap ko, na may ganitong ugali, ano ang mangyayari? Boss, tama lang na nagkamali si Shen kanina. Huwag mo sanang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya.
Aba, nakita ko na si boss. Ito ka pala. Ganito ka magpakita ng pagmamano. Walang sinuman ang nagsusubok. Makipag-usap sa akin ng ganito. Bata ka pa, ikaw lang ang unang. Ako kasi. Palagi akong binibigyan ng respeto ng iba. Babayaran ko siya ng isang talampakan. Kung sino man ay nanloko sa akin ang 3 bahagi, ako ay magbabayad ng 7. Ano bang tingin mo? Ngayon ay ayaw mo ring nagamutin ang iyong asawa. Sige na, wag nang magpaligoy-ligoy. Ngayon ay masasaktan kita. Tapos na ito, boss. Anong gusto mong mangyari? Ibigay mo ang dahilan. Bakit naging ganito? Pasensya na, boss. Maaari mo bang tumahimik ka? Wala kang pakialam dito ngayon. Lumuhod ka na sa akin ngayon. Magpaalam ka ng 3 malakas na bangungot. Sisiguraduhin ko na mapuputol lang ang isang binti mo. Bakit pa ako luluhod? Parang binigyan kita ng mukha, ano? Anong pinapakita mong ganyan sa harap ko? Talaga bang akala mo, buhay na impyerno na ako? Ngayon, nandito ako, para gamutin ang iyong asawa. Kung sa sinaunang panahon, ang emperador ay makikita ako. Bilang ganitong manggagamot, dapat siyang maging magalang. Ano ka ba? Nagpapanggap ka dito. Naku, Shen Xiaojie. Gaano ka katapang? Pero gusto mong mamatay. Huwag mo namang idamay ang matanda. Sandali lang. Sa pagpasok mo kasama si Hu Tianhao, nung pumasok ka, nagpadala ako ng tao para imbestigahan ka. Ang background mo, ikaw si Shen Feng, tama ba? Tama. Opo, ulila na ako simula pagkabata. Wala akong kamag-anak o kaibigan. Na-offend mo ako. Ay makakalabas ka ng buhay. Zhu Qing, wala akong pakialam sa'yo. Ano mang kakayahan mo. Ngunit ngayon, ito ang sinasabi ko. Huwag mong subukang saktan ako. Dahil kapag sinubukan mo, papatayin kita. Kung sa tingin mo, ako ay nagbibiro lang, subukan mong gawin. Kung sa tingin mo, ako ay nagbibiro lang, subukan mong gawin. Yung lakas ng loob nitong batang ito, ang tapang na ito, hindi pwedeng. Basta-bastang delivery rider lang. Haha. Lahat, umalis na. Bakit hindi ka na kumikilos? Kahapon, si Jin Cheng ay humingi ng tulong sa King Longgang para labanan ka. Ngunit ang resulta ay talagang nakakahiya. Kaya, maari kitang bigyan ng pagkakataon upang gamutin ang aking asawa. Basta't magagawa mong magising siya. 100 milyon ibibigay ko agad sa'yo. Dapat sana. Maaaring 100 milyon. Ngunit ngayon, hindi na ito posible. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa iyong ginawa kanina. Sa akin, kailangan ko ng 200 milyon. Walang bawas kahit 1 sentimo. Shen Xiaojie, ikaw na ito. Si Lao Hu. Hindi sapat ang antas ng iyong pag-iisip. Huwag subukang utusan akong gumawa. Manatili ka na lang dyan. Ay, ang antas ko nga. Talagang hindi kasing taas ni Shen Xiaojie. Mas mabuting huwag ka nang magsalita. Shen Xiaozai, akala mo ba talaga na ako si Zhu Qing ay isang malambot na prawn? Hindi naman. Kung gusto mo, handa akong makipagsapalaran. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ayos, maari kong ipangako ang 200 milyon. Pero kung hindi mo magagamot ang aking asawa, kung hindi, edi hindi wala tayong magagawa. Ang gamot ay hindi kayang gamutin ang lahat ng sakit. Hindi ba't hindi mo magagamot ang iyong asawa? Kailangan ko bang ilagay ang buhay ko sa panganib? Ikaw, ay, bata, may personalidad ka. Yung may kakayahan. Talagang may personalidad yan. Aynan. Sige na. Kamusta si Shen? Huwag maingay. Kumusta na si Kuya Shen? Huwag na kayong mag-away. Ito pa rin ang kilala ko. Parang nakakatakot na hari ng kamatayan. Ang galing talaga ni Kuya Shen. Ay, siguro alam ko na kung ano ang nangyayari. Talaga,
Nagtatanong ka sa akin. Oh, hindi. Ang asawa ko mula nang bumalik siya. Noong isang gabi 3 buwan na ang nakalipas, ay hindi na nagising. Sinuri ko na rin ng mabuti. At wala namang nabanggit na anting-anting. At saka, wala namang masama. Naghanap pa ako ng mga albularyo para magpaalis ng masamang espiritu. Pero wala ring silbi. Ang tawag dito ay masamang hangin sa utak. Masamang hangin sa utak. Hindi mo rin naiintindihan. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa iyong asawa, na sa gitna ng gabi, biglang may isang espesyal na virus na gas na pumasok sa kanyang isipan. Ano bang masasabi ko? Ang posibilidad nito ay 1 sa 10,000. Halimbawa, parang nagmamaneho ka sa highway. Bigla na lang, may isang bagay na bumabalot sa salamin ng iyong sasakyan. Ito. Ngunit ang kaibahan ay, ang bumabalot sa salamin ng iyong sasakyan. Nasa labas ito. Pagkatapos mong iparada, maaaring hilahin ito. Ngunit ang iyong asawa ay pumasok na sa isip na nagtakip sa kanyang 5 pandama, kaya hindi siya makagising. At ang mga kasalukuyang pamamaraan ng medisina ay, hindi na rin niya mapapansin na nabalutan na siya. Yung masasamang enerhiya sa kanyang 5 pandama. Shen Xiaoji, kung kaya mong alamin ng malinaw, siguradong may paraan ka para buhayin siya, di ba? Swerte mo lang. Pwede rin namang ganoon. Ito ay dahil sa kabutihan ng iyong asawa. Dahil tao, para sa akin, tuksayong, ay isang bagay lang ba iyon? Ikaw? Kaya ano ba talaga ang gusto mong gawin? Para mapalaya ko ang kapatid ko. Alam mo kung bakit? Ganon ang trato ko sa kapatid mo. Dahil ba sa youth dance, na ayaw kong makipagsayaw sa'yo? Tama nga. Walang sinuman ang mga has na tumanggi sa akin, tuksayong. Ikaw, Songling, ang unang tao. Ano ba talaga ang gusto mo? Para bitawan ang kapatid ko. Napakadali. Sobrang dali. Kailangan mo lang maghubad sa harap ng lahat. At pagkatapos ay samahan mo akong sumayaw. Papalayain ko kayo. Walang hiya ka. Walang hiya. Walang hiya. Mas walang hiya pa. Hindi mo pa nakikita. Ano, sasang-ayon ka ba o hindi? Maaari akong maghintay. Natatakot lang ako sa mga kapatid mo. Hindi makapag-antay. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sarap. Talagang masarap. Sabi mo, napakamasungit mo. Anong ginagawa mo? Kailangan pa akong pilitin. Bitawan mo ako. May lakas. Gusto ko. Bitawan mo na ako. Tumigil ka. Kuya, tulungan mo ako. Dumating na rin ang panganay ng pamilya Song. Kaya sakto ang araw na ito. Gusto kong subukan. Ang lasa ng mga kapatid ninyong babae. Akala mo ba patay na ako? Sino ka ba? Ito ay usaping hindi mo dapat pakialaman. Bakit mo ako pinapakialaman? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Kung ayaw mong mamatay, dapat kang lumuhod agad. Suklian mo ang sapatos. Kung hindi, makikita mo ang kapalaran ni Song Jun. Ang dami mong sinasabi. Parang sanay na sanay ka. Mabait na bata. Nagtataka ako kung paano mo nagawa yan sa akin. Hinahanap mo ang kamatayan. Sugod. May kakayahan ka pala. Itim na pagsalakay. Sugod. Bata. Bata pa lang. Gusto mo akong atakihin. Xiao Jun, sa tingin mo, karapat-dapat ka bang atakihin ko? Huwag kang magulo. Kung susubukan mong lumapit, agad kong babaluktutin ang liig niya. Pare, huwag kang lumapit. Binababalaan kita. Ako ang presidente ng Kinglong Society. Kung papatayin mo ako. Shen Feng, tulungan mo si Xiao Jun pakiusap. Malapit na siyang hindi makayanan.
Anong pinapanggap mong patay? Tara na. Ang kapatid ko. May bara ang dugo sa utak niya. Ngayon ay dadalhin sa ospital. Mukhang hindi naaabot. Shenfeng. Kaya mo yan. Maaari mong iligtas ang kapatid ko, di ba? Siguradong matutulungan mo siya. Tama ba? Pakiusap. Ang isip ng tao. Ang pinakamahina. Isang hindi. Wala ng buhay. Kapatid. Impossible. Napakagaling mo sa medisina. Siguradong matutulungan mo siya. Tama ba? Ang sinasabi mo, kung hindi ko siya matutulungan, hindi mo ba ako tuturingin na kaaway? Ako. Shenfeng. Hindi iyon ang ibig sabihin ng nakababatang kapatid. Ang nakababatang kapatid ay masyadong nag-aalala kay Xiao Jun. Pakiusap, tulungan mo siya. Kahit na may mangyaring hindi inaasahan, hindi ka namin sisisihin. Hindi kita sisisihin. Ang hinihiling ko lang ay iligtas mo ang kapatid ko. Pakiusap. Noong nakaraan, hindi maganda ang aking asal. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na. Sige na, sige na. Ayos lang. Huwag mong sabihin, ang kalagayan ni Song Jun ay iba sa asawa ni Zuking at kay Song Yuntian. Kailangan kong mag-ingat ng sobra para mailabas ko ang dugo. Makakasira ito sa aking lakas. Kailangan ng hindi bababa sa 3 araw. Makakabawi na. Ay naku. Sa loob ng 3 araw, makakabalik ang lakas niya. Mas mabuting iligtas na lang siya. Paggalang sa Dark Lord. Nagawa na ba ang bagay? Sa inyong pagbabalik, nasunod na po ang inyong utos. Saktan ng malubha si Song Jun. Kung nais na hindi mamatay si Song Jun, kailangan niyang gamitin ang espiritu ng gulong ng Diablo. Siyempre, siya ay magiging mahina. Napakabuti. Basta't siya ay mahina. Maaari na kayong makuha siya, Ginoo. Napakadali lang yan. Congratulations, Ginoo. Salamat sa'yo. Salamat sa pagliligtas kay Xiao Jun. Ayos lang na walang masyadong problema. Dali, dalhin na sa ospital. Shenfeng, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Ito ay tungkol sa enerhiya at tunay na enerhiya. Naubos na masyado. Magpahinga ka ng 3 araw at ayos na. Shenfeng, salamat sa iyo. Bumangon ka na, bumangon ka na. Salamat sa pagligtas kay Xiao Jun. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, pwede kang magbigay ng pera. Bibigyan kita ng pera. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. Baka kasi may pera ka pero wala kang buhay para gastusin ito. Chuksayong. Shenfeng, tapos ka na ngayon. Alam ko na. Sadyang ninyo, napatay si Song Jun. At saka, nawasak ang lakas ko. Di ba? Binabati kita. Tama ang sagot. Pero sayang naman, hindi ka na makakabangon pa. Hindi ko maintindihan. Saan ba talaga kami nagkamali? Sa inyo ba kami nakasakit? Bakit kailangang siraan ng pamilya namin ang Song? May dahilan ang bawat pagkakasala at may may-ari ang bawat utang. Kung may dapat kayong harapin, kami ang dapat ninyong lapitan. Lahat ng ito ay walang kinalaman kay Shenfeng. Sinasalubong kayo. Umalis kayo. CJ, alam mo ba na ikaw, hindi ka kalaban ko? Gamitin mo ang ganitong kasuklam-suklam na paraan. Tama, mas mataas ang antas ng iyong kasanayan. Malayo ang iyong kakayahan sa akin. Pero ang iyong pamana sa Ghost Valley, hindi pa rin tuluyang nagsasama-sama. At ngayon, muli kang nawasak ang enerhiya mo. Kaya't sigurado kang mamamatay ka na. Ikaw. Hindi mo ba ako pwede? Hindi ko kayang iwanan ka. Anong meron ka? Sugod ka sa akin. Kung iyon ang gusto mo. Ingat ka, bunso. Paano ito posible? Paano ito posible? Bakit ang iyong enerhiya ay hindi man lang naapektuhan? Hindi ito possible. Dahil wala akong nagawa kay Song Jun. Ginamit ko lang ang espiritu ng gulong ng Diablo. Una, pinanatili niya ang kanyang isipan. Bakit? Siyempre, ang plano ng kanyang tunay na anyo ay walang butas. Bakit mo ito nakita? Ang iyong plano talaga ay walang butas. Ngunit ang lahat ng ito ay masyadong swerte. Kaya kahit may balak o wala, kailangan kong mag-ingat. Kaya. Napakamakabago mo, bata. Hindi ka nagkamali sa pagpili ng tagapagmana ng gulong ng swerte.
Saan ka pupunta? Bata, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Shen Feng. Dali, tingnan mo si Xiao Jun. Nakakoma siya. Ay, napakasamang kapalaran. Muli silang nakatakas. Shen Feng, Shen Feng. May dugo sa utak ng kapatid mo. Nakuha ko na ito. Pagkatapos dalhin sa ospital, ayos na. Aking ipagkakatiwala sa iyo ang nakababatang kapatid. Shen Feng. Ayos lang, hindi siya mamamatay. Sasama na kita pauwi para makapagpahinga. Sasama na kita pauwi para makapagpahinga. Bumalik ka na at samahan ang kapatid mo. Kailangan ko lang magpahinga ng kaunti. Hindi pwede. Kailangan kitang samahan ngayon. Dahan-dahan. Okay ka lang ba? Kailangan bang maghanda ng ilang bagay para makabawi ng lakas? Kung sasabihin mo para makabawi, ngayon ang iyong katawan ng purong yin energy para sa akin ay ang pinakamainam na pampalakas. Hindi mo ba napapansin? Mas mababa ang temperatura ng katawan mo kumpara sa normal na tao. At saka, sa nakaraang taon, lumalala ba ang sakit ng dibdib mo? Tama ba? Kaya sinabi mo kahapon, tulungan mo akong gumaling. Hindi ito kalokohan, ha? Siyempre. Ang purong energy ng yin ay magpapababa sa iyo ng dahan-dahan sa kamatayan. Ngunit kung maiabsorb ko ang purong energy ng yin, magkakaroon ng perpektong pagsasama ng aking dominadong enerhiya. Kaya. Ay, wag na lang. Kapag sinabi ko, sasabihin mo na naman na gusto kong samantalahin ka. Alam ko. Sige, maligo muna ako. Hintayin mo ako. Anong nangyayari? Bigla na lang nagbago ang babaeng ito. Baka may masamang balak ito. Alagaan. Medyo nakakapagod. Mas mabuti na lang. Hayaan mong gamutin kita. Handa kang tumulong sa akin para gumaling. Hindi ko dapat ito tanggapin ng walang kapalit. Ang dami ng pera niyan. Ako kasi ay isang taong may prinsipyo. Salamat ha. Pero kasi, natatakot pa rin ako na kapag gumaling ka, magkakaroon ka ng problema sa akin. Maaari akong manumpa. Hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Tungkol sa panunumpa, kalimutan na natin yan. Ito ay isang sakit sa ngipin lang. Kailangan kong linawin. Bakit mo ako ginugulo? Hindi ba tayo magkakilala? Lutasin ang problemang ito. Maniwala ako sa'yo. Hindi ka maghahanap ng gulo sa akin. Ako. Sinasabi ko ang totoo. Sa ganitong panahon, itinatago pa. Wala nang kwenta pa. Ako. Gusto kong samantalahin ang iyong pamana ng gigo. Bago ito tuluyang magsanib. At kunin ang iyong pamana ng gigo. Naiintindihan ko na. Kaya mula simula hanggang wakas, ikaw ang may gustong magdulot sa akin ng problema. Hindi ako. May problema ba ang pamilya Song? Nga. Hindi naman ako close sa pamilya Song. Bakit ako makikialam sa kanila? Kaya nga. Tungkol ito kay Song Jun. Dahil sa akin ito nangyari. Nakakaloka ito para sa akin. Pasensya na. Mayaman ka at may kaalaman. Bakit ka nakatingin ng matagal? Hindi mo ba kayang bitawan ang aking pamana? Hindi ito makatarungan, di ba? Dahil, maaari ba akong hindi magsalita? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti na sabihin mo, dahil kung hindi ka magsasalita, hindi ako mapapakalma. Kung hindi ako mapanatag, gagawin kong maayos ka. Pero papatayin pa rin kita. Ako, gusto kong gamitin ang iyong makapangyarihang enerhiya para gamutin ang aking mukha. Ang iyong mukha. Anong nangyari? Wala namang masyadong problema dito. Ikaw ang unang nakakita ng aking tunay na anyo, hindi nagpakita ng pagkabigla at paghamak. Ikaw ang unang nakakita ng aking tunay na anyo, na hindi nagpakita ng pagkabigla at paghamak. Ito ay dahil sa aking personal na asal. Ngunit ang mga tao, karamihan ay makamundo. Batay sa hitsura, normal naman siya, tulad ng dati. Nung nag-deliver ako, maraming tao ang tumitingin sa akin ng may paghamak. Pero hindi naman ako nalulungkot. Tumingin siya sa akin ng may paghamak. Walang edukasyon siya. Mahalaga siya. Bakit ko kailangang? Dahil sa mali ng iba, hindi na lang ako maging masaya.
Hindi ko inakalang. Nung nagde-deliver ka ng pagkain, may ganitong pananaw ka na. Maraming tao ang nagtatagumpay. Sila ay swerte lang. Maraming tao ang hindi nagtatagumpay. Sila rin ay swerte lang. Hindi palaging kaugnay ng kakayahan. Maaaring hindi gaanong konektado. Tulad ng akin. Kung hindi ako ganoon, swerte akong nakilala ang guro ko. Hindi ko makukuha ang pamana ng gigu. Ngayon, dapat isa pa rin akong delivery rider. Habang buhay, mag-ipon ng 10,000 piso. Napakahirap na. Ay, huwag na tayong mag-usap ng marami. Sobrang malayo na nito. Sabi nga, gusto mo bang ipagawa sa akin ang mukha mo? Maaari mo akong kausapin tungkol dito. Talaga bang handa kang tulungan akong magpagaling? Dapat tanungin mo muna ako, di ba? Hihintayin mo bang tumanggi ako? Saka ka lang gagawa, okay ba? Hindi ko masyadong iniisip yun. Tanggap ko na ikaw. Umupo ka, tutulungan ko noon. Kung sino man ang makapagpagaling sa mukha ko, lahat ng ari-arian ko, ay sa iyo na. Ibig mong sabihin, ang pera at ari-arian mo. Akin lahat yan. Siyempre kasama na ang aking tao. Shen, kung hindi dahil sa iyo. Nawala na naman ang anak namin. Nailigtas mo ang buong pamilya namin. Isang beses na naman. Ay, tito, tito. Tita, tita. Ay, tito at tita. Kung ganyan ang mangyayari, aalis na ako Huwag kang ganyan. Umupo ka, umupo ka. Shen Xiaoji, talagang hindi namin alam kung paano. Babayaran ang iyong kabutihan Ling bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Shen Xiaoji? Bakit parang kahoy ka? Laging hindi makatuwiran. Salamat sa iyo Iniligtas mo ang buong pamilya namin. Jiu Song, kung iisipin, si Xiao Jun ay nasugatan ngayon. May kinalaman din ito sa akin. Yung tinatawag nilang anino na paggalang. Sa totoo lang, gusto lang niyang samantalahin si Xiao Jun. Para maubos ang enerhiya ko. Kaya. Kuya Shen Xiao, huwag kang magsalita. Naiintindihan na namin. Naiintindihan mo ba? Medyo hindi ko naiintindihan. Sa huli, ang madilim na Ginoo ay laban sa ating pamilya, ang Song. Ang dahilan kung bakit niya ginamit si Xiao Jun para labanan ka, ay dahil narito ka. Hindi ka namin kayang labanan. Sa totoo lang, ang bagay na ito, hindi ito tungkol sa'yo. Ikaw ay nadamay sa amin, ang Song family, sa isang walang katotohanang sakuna. Ate, ganito ang iniisip mo. Ito ang katotohanan. Nga, totoo naman Parang ganito, nagkaroon ng malaking kalokohan. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Tito Song, actually, ako. Ayoko na ng buhay ko. Anong ginagawa mong kabaliwan? Nakababatang kapatid, maging mapagpasensya ka kay Xiao Jun. Ano bang klaseng lalaki ako? Pinagsasampal ako ni Tuksayong. Pinapahiya, at hindi niyo ako pinapayagang maghiganti. Kami ba ang pumipigil sa'yo na maghiganti? Hindi mo alam kung sino ang tatay ni Tuksayong. Pero ang mga mataas na opisyal ng King Longhiba. Kami sa pamilya Song, kaya naming magalit. Pero hindi ko kayang lunukin ito Kung hindi mo kayang lunukin, madali lang yan. Ako na ang bahala sa paglabas ng sama ng loob mo. Kung hindi mo kayang lunukin, madali lang yan. Ako ang tutulong sa iyo na ilabas ito. Kuya, arian ako. Hindi ko pa nga nagagamit. Paano naman? Malawak ng isang puno. Ang lawak ng kagubatan na ito. Naghihintay sa akin. Huwag muna nating pag-usapan yan. Unahin muna ni Xiao Jun. Paano kita mapapakalma? Songling, nakita mo ba? Lahat ito, ikaw lang ang nag-iisip ng labis. Bayaw, gusto kong ipagpagsitok sa'yong na iyon. Na nakaluhod sa harap ko. Ay, anong ginagawa mo? Hindi pa nga gumagaling yung sugat mo. Gusto kong sumama sa bayaw, para hanapin si Tuksayong. Kahit na mag-crawl ako, gusto kong sumunod. Buwisit, hindi ka pa nga gumagaling. Bakit ka nakikialam? Ate, ako ito. Hindi na ako makapaghintay ng isang araw. Xiao Jun, ang sugat mo. Talagang seryoso. At talagang hindi angko. Sama-sama tayong hanapin si Tuksayong. Shen Xiaoji. Si Xiao Jun, ito ay kalokohan. Huwag kang makisali sa kanyang kalokohan. Si Tuksayong ay may koneksyon sa King Longhui. Ang King Longhui ay narito sa ating King's Hao. Nakakatakot ang lakas ng impluensya. Alam ng tito mo na magaling ka. Ngunit sa huli, mahihirapan ang isang tao laban sa marami. Shen Feng, wala ka namang dahilan para gawin ito. Malaki ang impluensya ng King Longhui. Kung mapapagalitan ka nila, at maghiganti sila ng sobra-sobra, maaari rin namang nakakatakot yun. Pero ako, hindi ko matanggap na ganito lang. Kahit hindi ko matanggap, kailangan ko pa rin tanggapin. Akala mo kung sino ka? Buhay ng tao. Sino ba ang hindi nakakaranas ng maliit na paghihirap? Tanungin mo si Xiao Shen.
Naranasan na ba niyang makaramdam ng paghihirap? Ako, hindi pa naman. Pero kapag may nagbigay sa akin ng sama ng loob, diretso ko nang ibinabalik. Paano naman nangyayari yun? Kapag nagde-deliver ka ng pagkain, siguradong makakatagpo ka ng mga taong hindi makatuwiran. Kung sasagutin mo sila, hindi ba nila bibigyan ka ng masamang rating? Kaya nga, marami akong masamang rating. Pero buti na lang hindi ako naapektuhan. Ikaw, kapatid na lalaki, tunay na lalaki, ipinapahayag ko mula ngayon. Ikaw ang aking idolo. Anong idolo? Anong sinasabi mo ngayon? Huwag kang lalabas kahit ano pa ang sabihin mo. Magpahinga ka ng maayos sa bahay. Nakarinig ka ba? Ako. Ikaw. Tama ang sinabi ng pangalawang kapatid mo. Brad. Sa totoo lang, madali lang itong ayusin. Tinawag ko si Tuksyong at ang iba pa. Pasensya na, ayos na iyon. Bayaw, talaga bang posible ito? Hindi mo ako niloloko, di ba? Maghintay ka, gaano ba kalaki ang bagay na to? Gagawin ko na ngayon. Hoy, boss. Ano na nangyari? Naisip mo na siya. Ang bilis naman, tinawagan mo na ako. Sino siya? Huwag magkamali. Siya, yung nagplano na patayin ako dati. Yung tinatawag na Anzun. Ngunit, nakausap ko na siya. Nahanda na siyang mag-alay ng sarili. Ngunit, napakatatag ng aking paninindigan. Totoo. Talaga. Hindi siya nag-atubiling ipaliwanag sa akin. Dapat may lugar ako sa isip niya. Medyo seryoso ka. May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Boss, ano ang nais mong ipagawa? Si Tuksyong at ang iba, sa iyo ba sila? Ang buong King Longhui ay sa akin. Ayos lang iyon. Si Tuksyong at ang iba ay may kasama. Nasaktan si Xiao Jun. Ngayon, galit na galit si Xiao Jun. Pakiusap, ipatawag mo si Tu at ang kanyang grupo. Agad na humingi ng tawad kay Xiao Jun. At humingi ng kapatawaran mula kay Xiao Jun. Kung hindi siya magpatawad sa kanila, ay magiging sobrang galit ako. Okay, alam ko na kung ano ang dapat gawin. Kaya nandito ako. Maghihintay sa villa ng pamilya Song. Maghintay ka. Darating sila. Para humingi ng tawad. Shen, kapatid. Talagang naguguluhan ako. Yung tumawag sa'yo kanina. Sino ba siya? Sabi niya siya ang nag-aalaga sa Kinglong. Narinig ko. Ang tunay na may-ari sa likod ng Kinglong Society. Sobrang misteryoso. Sobrang lakas. Siya yung babae kanina. Tinawag ka pa niyang boss. Sinabi niya iyon. Sabi niya ang tao at pera niya ay akin. Pero, tinanggihan ko ang alok na iyon. Pera ay pwedeng kunin. Hindi dapat basta-basta humingi ng mga bagay. Bakit naman? Dahil ba sa sobrang pangit niya? Hindi naman. Maganda siya. Kaya lang, hindi kanya gusto. Ayos na rin iyon. Bakit mo siya tinanggihan? Hindi ba obvious na yun? Ikalawang ate. Ang asawa niya, nasa puso lang niya ikaw. Pero hindi rin naman talaga. Isipin mo nga. Kung kunin ko na siya. Paano kung ayaw niyang magbigay ng pera sa akin? At sisingilin pa niya ako ng pera. Lubos akong nagpapasalamat. Oy, Shen Xiaoji. Kaya ba? Isipin mo muna. Ang alok ko. Anong alok? Dahil ang anak kong babae, ayaw magpakasal sa'yo. Tingnan mo ang panganay kong anak na babae. Ay, tingnan mo. May kaalaman at may pag-unawa. Mabait at matalino. Tatay. Huwag kang mag-imbento ng kwento ng pag-ibig. Tatay, gusto mo ba siya ng ganun? Ikaw na ang magpakasal. Bakit pa tayo pinipilit gawin ang lahat? Anong panahon na ngayon? Ang lumana ng mga paniniwala nyo. Nag-aasawa na kayo ng walang pagpili. Kaya paano ka makipag-usap sa tatay mo? Walang respeto. Talaga naman, ma. Ikaw ang baho mong bata. Kung babae ako, kailangan mo pa bang magpakasal? Si Shen, ang galing-galing. Ikaw lang ang hindi marunong pahalaga. Ay naku. Tingnan mo, wala ka ring kaunting katapatan. Si Kuya Xiao Shen. Totoo. Itong panganay kong anak na babae, mas magaling pa kaysa sa bunso. Tingnan mo, kahit sa katawan, at pati sa hitsura at ugali, lahat sila ay mas bata kaysa sa aking bunsong anak na babae. Mas mahusay pa. Tay, Jiu Song, pag-usapan muna natin ang mga seryosong bagay. Dumating na si Tuksayong. Mukhang hindi siya nandito para humingi ng tawad. Parang nandito siya para naghahanap ng gulo, ha? Huwag mag-alala, tingnan ko. Anong nangyari? Nasaan siya? Tuksayong, binalaan kita, ha? Huwag kang magulo, ha? Brother Feng. Pang, alam namin na nagkamali kami. Patawarin mo kami. Nagkamali ka.
Noong pumasok ka, nangahas ka pang saktan ang aking bodyguard. Nangahas ka pang maging mayabang. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Sobrang mahilig mo talagang magbiro. Sige, bibigyan din kita ng kaunting biro. Dapat sana ay nandito ka. Para taos pusong humingi ng tawad. At tapos na sana ito. Ngunit ngayon ko lang naisip, na katulad mo, napaka-cute. Hindi naman talaga posible. Magbago at magsimula muli. Kaya, nagpa siya akong patayin ka. Pang. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang tatlong tao. Dalawang pagpipilian. Una, maaari kayong lumingon at umalis ngayon. Hindi ko kayo mahihirapan. Ngunit, hahanapin ko kayo. Ang problema ng dakilang madilim na Ginoo. Pangalawa, sa tatlong kayo, isa sa inyo ang mamamatay. Tungkol sa kung sino ang mamamatay, mag-usap-usap kayo. Pasensya na, Kuya Feng. Alam ko na ang mali ko. Maikli lang ang pasensya ko. Magbibilang ako mula 1 hanggang 3. Bilangin mo hanggang 3. Kung hindi pa kayo nakakapili, default ko na kayo. Sa unang isa, ha? Ang cool ng bayaw. Parang lalo siyang gumagwapo. Pumili kami ng pangalawa. Tushaw. Ngayon, kailangan ka na lang naming pumatay. Baisha. Talagang papatayin mo ako. Hindi ang mga tauhan ko ang papatay sa'yo, kundi ikaw ang nakakaalam. Ngayon, kung aalis tayo ng ganito, Dark Zone the Ren, tatamaan kaming 3, ng sobrang sama ng pagkamatay. Mas mabuti pang mamatay tayo ng sabay, kaysa mag-sacrifice ka lang mag-isa. Shen Feng, talaga bang? Talagang papatayin mo siya? Kuya, kamatayan niya. Pero pumatay ka na. Siyempre, magkakaroon ng gulo. At saka, ang ama ni Tu Hyung. Tumigil ka. Tu Hyung, biro ko lang to sa'yo. Nakakatawa ba, Pang Je? Alam ko talagang nagkamali ako, Pang Je. Umalis ka. Humingi ka ng tawad sa mga kapatid kong bodyguard. Pasensya na. Sorry. Nagkamali tayo. Bumalik na kayo. CJ. Ngayon naman. Kailangan ninyong makuha ang tawad ni Jun. Kung hindi magpapatawad si Jun sa inyo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kuya Jun. Pasensya na, alam kong mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na. Umalis na tayo. Tandaan mo, huwag ka nang manakit pa ng iba. Maraming salamat. Salamat, mabuti. Tara na. Ang dali mong nagpatawad, ah. Hindi ko rin alam kung bakit. Dahil sa gulo nyo, bigla hindi na ako galit. Basta huwag na lang magalit. Ang galit ay nakakasama sa katawan. Yung tiyuhin at yan na iyon. Wala namang anuman. Okay. Sige, ihahatid kita. Ganyan ang dapat. May bayaw na ako. Ihahatid kita. Hindi na, malapit lang ang bahay ko. Sakay na lang tayo ng taxi. Bakit ang daming sinasabi, sumakay na? Sige na. 881. 8,786. Hindi ba tayo pauwi? Bakit? Bakit muli mo akong dinala sa hotel? Akala ko ikaw ang gustong pumunta. Mukhang sobra ang inisip ko. Sige, aalis na ako. Huwag. Nagkamali ako. Hindi mo kaya bang isipin na ako ay isang napakawalang pakialam na babae? Siyempre, hindi. Ang unang beses mo ay ibinigay mo na sa akin. Pero hindi ka naman lugi. Ang una ko rin ay ibinigay ko sa'yo. Ang kulit mo. Tayo. Ano na ba talaga tayo ngayon? Ay naku. Huwag muna nating pag-usapan yan. Kailangan kong ganap na pagsamahin ang poder ng dominasyon. Magsasanay muna ako. Masarap matulog dito. Pero nakakapagod matulog. Walang anuman, hindi na muna natin isipin yan. Pagsamahin ang tunay na enerhiya at sabihin mo.
CJ, ang pamana ng aking gigo. Sa wakas ay ganap na. Hindi na ako matatakot na alalahanin ng iba. Uuwi ka na ba? Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Ay naku, anong nangyari? Nagagalit ka na naman. Ikaw ang malaking biyaya ng pamilya Song. Pero ngayon, natulungan na kita. Sobrang nakakainis. Tayo dalawa. Parang wala na tayong utang na loob, di ba? Hindi na ako makikialam sa iyo. Mayroon akong kaunting prinsipyo. Ako, si Songling, ay may ganun. Hindi. Anong problema natin dalawa? Ano ang ikinagalit mo? Maaari ba nating linawin ito? Ano pa ang gusto mong ipaliwanag ko? Hinihiling kong maging boyfriend kita. Hinihiling mo ba akong pakasalan? Wala akong hinihiling. Ikaw ang may pananagutan. Ano pa ang gusto mo? Hindi. Hindi iyon ang simula. Nagmamalaki ka sa akin. Ayaw mo ba sa akin? Bakit ganyan ka ngayon? Gusto na kita, okay ba? Pwede na ba? Kung isa lang akong delivery rider, gusto mo pa rin ba ako? Kaya sa tingin mo, ako ay isang babae na mahilig sa mayayaman at may pagdududa sa mga mahihirap. Tama ba? Sa ating unang pagtatagpo, nang makita mo ako. Bilang isang delivery rider, medyo may pagdududa ka. Nararamdaman ko iyon. Gusto mong marinig ang sagot ko. Tama ba? Sige, sasabihin ko sa'yo. Kung isa ka lang, tagahatid, hindi kita magugustuhan. Bakit ako magugustuhan ng isang tagahatid? Halimbawa, kung hindi ako anak ng pamilya Song, isa lang akong waitress, gusto mo pa rin ba ako? Ako ay anak ng pamilya Song. Hindi mo rin ako gusto. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Kung gusto ko ang isang babae, kahit na siya ay isang waitress, sasama pa rin ako sa kanya. Kayo mga lalaki ay palaging nagmamalasakit sa hitsura. Kung ang isang babae ay pangit, bakit ako magkakagusto sa isang pangit na tao? Wala naman akong tendensyang magpahirap sa sarili. Kaya nga, bakit ko naman kailangang magustuhan ang isang delivery person? Wala rin naman akong tendensyang magpahirap sa sarili. Una sa lahat, hindi ako nagdidiskrimina sa kahit anong industriya. Sinasabi ko na ayaw ko sa'yo noon dahil sa iyong mga asal na parang salbahe. Hindi dahil sa ikaw ay isang delivery rider. It said, ganun ba? Tama ka dyan. Bakit aalis ka na naman? Bakit ako aalis? Naghihintay ako na tanggihan mo ako. Sino ang nagsabi? Sino ang nagsabi na tatanggihan kita? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko maaari tayong subukan na magkasama. Ano sa tingin mo? Sabi mo gusto mong magkasama. Kailangan ko bang sumang-ayon? Sige lang. Basta. Wala naman akong balak talakayin. Basta kayo mga babae. Hindi naman marami na mapagkakatiwalaan. Anong ibig mong sabihin ng mga babae kami? Hindi naman marami ang mapagkakatiwalaan. Ikaw. Araw-araw nahaharap ako sa kanya. Sobrang nakakainis talaga. Literal na kahulugan. Hindi ka pa aalis. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Mahilig ka sa isang babae ng 4 na taon. At sobrang mabait ka sa kanya. Ngunit sa huli, nagtaksil siya. Tama ba? Sinisiyasat mo ako. Hindi naman masyado. Gusto ko lang na mas makilala ka. Iyan lang. Apat na taon na ang nakalipas. Humihingi siya sa akin na lumuhod at umiyak. Na maging boyfriend niya. Naniwala ako. Maaga akong bumangon at nagtrabaho. Nagde-deliver ng pagkain. Para makapag-aral siya sa kolehiyo. Ngunit sinabi niya na sa bawat sandali kasama ko, nakakadiri siya. Nagmakaawa ako sa kanya. Pero sa buong mundo, hindi lahat ng babae ganoon. Paano ko malalaman kung ganoon ka rin? Ikaw. Mula ngayon, ako na ang girlfriend mo. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako ang ex-girlfriend mo. Yung ganun. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang ganyan. Anong pakialam mo?
Gusto ko to. Sino to? Ako. Ako to. Anong ginagawa mo? Pumunta ako dito para makasama ka. Magkasama tayo dito. Hindi ba? Nagtatawa ka ba? Ikaw, isang dalagang mayaman. Maaari ka bang masanay sa lugar ko? Baka hindi ako makahanap ng kasintahan na delivery boy. Pero kung ikaw, ang magiging kasintahan ko, huwag kang magbago. Kahit pa mag-ukay ka ng tae. Sasama ako sa'yo. Ganyan ang ugali ko, si Songling. Talaga? Totoo ba talaga? Malalaman mo naman balang araw. Ay, sandali lang, magpapaligo muna ako. Ang bango mo. Maaga pa. Bakit ka tumatawag? Mukhang may problema ang boss. Gusto ka raw makita ni Ginoong Siyangguan. Sino ang gusto akong makita? Si Ginoong Siyangguan. Si Ginoong Siyangguan ay ang walang korona na hari ng Kingsao. Bihira siyang lumabas, kahit ang King Longhui o ang buhay na yaman na si Zuking ay natatakot sa kanya. Sinasabi niyang walang kapantay. Talaga. Pero, si Ginoong Siyangguan ay patas. Sa pagkakataong ito na nakipagkita siya sa'yo. Sa tingin niya, ang bilis mong umangat, gusto niyang pigilan ka. Pagpasok mo mamaya, siguraduhin mong magpakita ka ng magandang pag-ugali. Dapat wala nang mangyayari. Boss. Kapatid Shen, makikita natin ang malaking tao mamaya. Mag-ingat sa iyong asal. Walang mangyayari, sigurado ako. Tama, lahat tayo ay magsasalita para sa iyo. Boss, alam ko na magaling ka, pero huwag kang makipagsabayan. Kay Ginoong Siyangguan. Sige, naiintindihan ko na. Huwag na tayong magsalita. Naghihintay ako. Nakilala ko na ang malaking Ginoo. Lahat ay huwag nang magbigay galang. Ang iba ay maupo na. Shen Feng, nakatayo ka. Ginoo. Songling, hindi mo ba narinig ng maayos ang sinabi ko? Bumalik ka, Ginoo. Si Shen Feng ang aking lalaki. Kung gusto niyang tumayo, sasamahan ko siyang tumayo. Pinapayuhan kita. Mas mabuting umupo ka na lang. Salamat sa kabaitan ni Datuye. Pero, sa tingin ko, mas mabuti pa rin na. Mas mabuti pang tumayo. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang makipaghiwalay ka kay Shen Feng. Ginoo, ikaw ang langit ng Kingshao. Alam ko ito, ngunit ang kasal ko kay Shen Feng ay pinapayagan ng aking ama. Talagang hindi ito para sa akin. Tama ba na tumutol? Dito sa Kingshao, walang sinuman ang may lakas ng loob na makipag-usap sa akin. Nang ganito, Songling, ikaw ang pamilya Song mo ay hindi lamang pamilya ng Liu. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Si Shen Feng. Mataray siya. Mas maganda kung hindi siya nagsasalita. Pero kapag nagalit siya, wala nang magagawa. Bumalik ka sa matanda. Wala akong lakas ng loob na labanan ka. Ngunit tungkol sa sarili kong mga bagay. Gusto kong ayusin ito sa sarili ko. Gusto kong ayusin ito sa sarili ko. Ayaw mo bang malaman? Bakit ako nagmimiti na makipaghiwalay ka? Hindi ko alam. Dahil mamamatay si Shen Feng dito ngayon. Ginoo, bakit po? Parang kami. Wala namang. Sino mang nasagasaan namin? Kayo po ang Kingshao. Pinakamakatarungan. Kung talagang pipilitin ninyong pumatay, tumahimik ka. Tunay ngang may kakayanan ka. Ginoo, lagi kaming iginagalang sa'yo. Pero, kung pipilitin mong gawin ngayon, patayin si Shen Feng, buong samahan namin ang King Long ay magagalit. Hindi tumanggap. Ginoo, si Shen Xiao ay iniligtas ang aking asawa. Kung kayo ngayon, walang dahilan na papatayin siya. Ako rin ay magsusuport sa kanya. Ginoo, si Shen Xiao ay kaibigan ko mula pa noong bata. Gusto mong patayin siya? E di hindi rin ako sang-ayon, Lolo Hugh. Magaling, magaling.
Gusto ninyong sabay-sabay pasukin ang bahay ko. Ginoo, hindi ito ang nais namin, na maging hindi magalang sa iyo, kundi, si Shen Feng. Maraming tao ang nagsasalita para sa iyo. Bakit hindi ka man lang nagsasalita? Isip ko, ang sinasabi ng matandang Ginoo ay gusto akong patayin. Nagtatawa lang siya sa akin, di ba? Akala mo ba napupunta ako dito para magbiro sa'yo? Mas mainam na ikaw ang magbiro sa akin. Pinakamagaling na Ginoo ay nagsasabi na nagbiro lang ako. Kung hindi, ano pa? Binabantaan mo ba ako? Magsalita ka ng maingat, huwag magsalita ng basta-basta. Sa totoo lang, hindi kita kilala, dinala mo ako dito. Sinasabi mong papatayin mo ako. Ang bagay na ito ay talagang napaka hindi ka panipaniwala. Tuloy mo. Ako kasi, hindi nananakit ng tao kung hindi nila ako sisimulan. Hindi rin ako nananakit ng tao. Kung ang matandang Ginoo, sasabing nagbibiro lang siya, ibig sabihin nagbibiro lang siya. Pero kung hindi siya nagbibiro, nais niyang patayin ako. Sige na. Shen Feng, hindi mo ba gustong malaman? Bakit ko nais na patayin ka? Ang dahilan kung bakit mo ako gustong patayin, ay tila hindi na kailangang pag-isipan pa. Walang iba kundi ako, na masyadong mabilis kumilos, na apektuhan ang iyong katayuan. Napakasarap. Shen Feng, akala mo ba ako, si Ginoong mo, na matagal ng ganito, ay dahil sa aking edad? Mali ka. Ang aking lakas ang dahilan. Lakas na kayang durugin ang lahat. Tungkol sa lalim ng kakayahan, talagang hindi ako kasing galing mo. Ngunit kung gusto mong patayin ako, hindi rin ito madali. Shen Feng. Shen Feng, ang iyong kahusayan, lampas sa inaasahan ko. Kung bibigyan ng panahon, ang iyong kakayahan, tiyak na lalampasan ako. Ganito na lang. Mahilig din ako sa mga talentado, basta't ikaw ay lumuhod, at magbigay ng galang sa akin. Sumuko ka sa matanda, ngayon ay pagpapakumbaba ko sa'yo. Kapatid Shen, hindi ka pa ba magpapasalamat sa matandang Ginoo? Nga. Ikaw, isang nakababatang henerasyon, magbigay ka ng ilang pagyuko sa matandang Ginoo. Hindi ba nakakahiya? Si Shen Feng ay nagtiis muna. Shen Feng. Ginoo, ganito siya magalit. Gusto mong magpakniel siya. Ako na ang magpapakumbaba para sa kanya. May lakas ka ba? Pero, Shen Feng, siguradong gusto mong mamatay, ano? Kung ikaw ay magdiriwang ng iyong kaarawan ngayon, bilang isang nakatatanda, walang problema sa akin na makipagbati sa iyo. Pero kung ngayon, para lang mabuhay ako, makipagbati ka sa akin, hindi iyan possible. Shen Feng, talagang hindi ako susuko. Mas mabuting mamatay kaysa sumuko. Sabi ko na. Gusto mong mamatay? Susuportahan kita. Ginoo, siya ang aking lalaki. Kung gusto mong patayin siya, tumawid ka sa bangkay ko. Nagmatsyag siyang ipagtanggol ako kahit sa sariling buhay. At ako rin. Siya ang aking amo. Nagliligtas siya sa akin. Ngayon ako naman. Hindi ko hahayaan na ikaw, Ginoo, ay makasakit sa aking boss. Ginoo, ikaw ay kilalang kilala dito sa Kingshaw. Mataas ang iyong reputasyon. Lahat ay nirerespeto ka. Ngunit kung ngayon, ay pipilitin mong patayin si Shen. Kaya. Ako rin, Zuking, humihingi ng tawad. At ako rin. Talaga bang iniisip ninyo, na hindi ko kayang patayin kayo? Siyangguan, matanda, walang paligoy-ligoy. Kung gusto mong makipaglaban ngayon, ipinagpaliban ko na ang buhay ko, para makasama kang lumaban, basta't mapapagod kita. Kahit na mamatay ako ngayon, sapat na ang aking buhay. Sapat na ang aking buhay. Pero ikaw, napakabata mo pa. Bakit ka pa umiiyak ng 3 beses? Hindi ka pa rin tumatanggap, basta magpapakumbaba ka lang. Lahat ay magiging masaya. Noong araw ni Hanxin, hinamak pa siya sa ilalim ng kanyang mga paa. Mas mataas pa ba ang tingin mo kay Hanxin? Na mas mataas ang pagmamataas kaysa sa kanya. Basta't mabuhay ka ngayon. May magandang hinaharap ka pa. Bakit pa? Kahit na hindi para sa sarili mo, dapat para sa mga kaibigan mo, at para sa babae mo. Sa totoo lang, gusto ko na ring tapusin ito kasama ka. Pero kasi, naisip ko ng mabuti. Hindi ba't ito lang ang dahilan ko sa buhay? Ngayon, nawala na ang dahilan kong ito. Ano pang silbi ng buhay ko, kung ganito ang mangyayari? At saka, kapag nakipaglaban ako sa iyo, hindi naman ako tiyak na matatalo. Ikaw, bagaman malalim ang iyong lakas, ngunit matanda ka na at humihina, hindi ka tatagal. Halika na. Ayos, hindi masama. Matagal na akong hindi nakakita. Nang katulad mo na may prinsipyo. May mga kabataang may dugong bayani na. Mas mabuting mamatay kaysa sumuko. Halika.
Ginoo, ano po ito? Nagmamalasakit po ako. Ika-86 na henerasyon ng Giguzi. Mula ngayon. Shen Feng. Ito ang aking King's Hao. Ginoo ng aso. Mula ngayon. Si Shen Feng ang aking. Ginoo sa King's Hao. Ano ang ibig mong sabihin? Nakalito ako sa iyo. Zhao Jia Zhao Yuanshan. Liu pamilya, Liu Hongkai. Fang pamilya, Fang Haoyuan. Wang pamilya, Wang Fengshan. Kami ay bumabati sa bagong nakaupong dato. Walang kailangan magpugay, walang kailangan magpugay. Maupo po kayo. Datu. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong kalokohan to? Akala mo talaga na ang matanda ay may napakaikling pag-iisip. Hindi niya matatanggap ang magagaling na kabataan. Wala lang, sinusubukan lang niya ang kanyang tapang at pagkatao. Sa aking pagmamasid, hindi lang kahanga-hanga ang kakayahan ni Kuya Shen, at hindi matitinag ang kanyang katapangan. Mahalaga ang kanyang pagkatao. Ang posisyon ng malaking amo. Walang ibang dapat umupo dito kundi siya. Mula ngayon, kung sino mang tutol kay Kuya Shen, iyan ay laban sa akin. Naiintindihan mo ba? Kami ay nakikinig. Iniutos ng Ginoong Siyangguan. Simula ngayon, lahat ay susunod sa bagong Ginoong. Gagawin ang ayon sa kanyang utos. Nakilala na ang bagong Ginoong. Nakilala ang bagong Ginoo. Walang anuman, maupo ka. Shen, kaibigan. Ginoo. Ngayon, ikaw na ang Ginoo. Tandaan mo, pagkatapos maging Ginoong ito, ikaw ang walang korona ng King's Hao na hari. Ngunit ang hari na ito ay hindi para sa pang-aabuso, kundi para sa makatarungan at patas na kapaligiran sa negosyo ng King's Hao. Alam mo ba na mabigat ang iyong pasanin? Walang korona ng hari. Totoo na nagawa ko na. Papasukin mo ako. Gusto kong makipagkita kay Datu. Datu. Pakiusap, ipaglaban mo ako. Datu. Pakiusap, ipaglaban mo ako. Hindi ito si Shen Feng na nakipag-ugnayan sa iba. Ex na ba? Anong ginagawa niyo? May isang tao na tinatawag na Shen Feng si Datu. Dahil nakipag-usap ako sa kanya. Sa babaeng nakipagrelasyon ako, pinagsasapak niya ako, at may tinatago siyang masama sa akin. Kaya naapektuhan ang kidney ko. Malapit na akong mamatay. Pakiusap, tulungan mo ako, Ginoo. Sinasabi ng mga tao sina Shen Feng kanina. Ngunit ikaw, ay hindi naman. May iba pang dahilan. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Ngayon ay ikaw. Bagong nakatataas na opisyal. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos nito. Jin Cheng. Ngayon, hindi na ako nakatataas na opisyal ng King's Hao. Kung mayroon kang mga hinaing, sabihin mo sa bagong nakatataas na opisyal. Bagong nakatataas na opisyal. Ginoo. Anong ibig sabihin ng sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ikaw, maliit na mahal. Bakit ka nandito? Matapang. Sa totoo lang, naglakas loob kang sabihin ito. Sa Ginoo. Ginoo. Shen Feng. Anong nangyayari? Jin Cheng at Zhang Ya. Nasabi ko na ito dati, di ba? Balang araw. Ako ang magiging hari ng King's Hao. At kayong dalawa, mga cute. Karapat-dapat lang na gumapang kayo sa aking paanan. Hindi ko lang inaasahan na darating ang araw na ito ng maaga. Paano mangyayari yon? Dahil nandito kayo sa akin. Kailangan kong gampanan ang papel bilang isang malaking tao upang lutasin ang inyong mga problema. Anong pagkakamali? Sabihin mo ng totoo. Kung may kahit isang kasinungalingan, huwag mong sisihin ako. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan para parusahan kayo. Walang pagkakamali. Hehe, gusto kong umuwi. Sa harap ng Ginoo, hindi ka basta-basta makakapunta o makakaalis. Kailangan mong linawin ang mga bagay-bagay ngayon. Dahil kung hindi, baka isipin pa ng iba na pinagsasamantalahan ka ng Ginoo. Ikaw, Jin Cheng. Ako. Hindi mo masabi, di ba? Sige, ako na ang magsasabi para sa'yo. Noong 4 na taon ang nakalipas, yung tinatawag mong nobya, Zhang Ya, iniwan ng mga magulang niya
Nangiyak na nagsusumamo. Maging girlfriend ng malaking amo. Pero noong panahon na iyon, napakahirap pa ni amo. Maagang gumigising, nagtatrabaho ng delivery. Kayo naman ay nakikiapid. Humahanap ng iba't ibang eksperto para patayin si amo. Kung si amo pa rin ay hanggang ngayon ay isang delivery rider, baka matagal na siyang nawala na. Kaya ang parusa ng mga nakatataas sa inyo. Mali ba? Wala. Talagang walang hiya. Mas masahol pa sa baboy at aso. Isang peres ng cute. Sige na, sige na, sige na. Zangya, salamat sa iyong pangangalunya. Kung hindi ka nangalunya, saan ako makahanap ng ganitong kabait na asawa? Inamin niya sa harap ng lahat. Aking asawa na siya. Inamin niya sa harap ng lahat. Aking asawa na siya. Siya ang iyong asawa. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ngunit sa tingin ko, ako ang mas mataas na nakatayo kaysa sa kanya. Ngunit, dati, isa lang siyang delivery rider. Kung sana ay nalaman ko ng mas maaga, na siya ay ganitong tao, paano ko naman maaring? May karapatan kang. Sumbatan ako. Kung siya si Shen Feng, ngayon ay isang delivery rider, mamahalin mo pa ba siya? Kung mahirap lang ang pamilya ko, ngunit siya ay nagtatrabaho ng mabuti, para makapag-aral ako sa kolehiyo. Kahit na siya ay isang delivery rider, kahit na siya ay nakabilanggo, hihintayin ko siya. Walang iba kundi siya ang pakakasalan ko. Si Linger, sa ganitong klase ng tao, hindi na kailangang magpaliwanag pa. Sigurado ako sa pagkatao niya. At lubos akong nagtitiwala. Kaya ngayon, ayos na. Malinaw na ang katotohanan. Kaya gagamitin ko na ang karapatan bilang pangunahing pinuno. Simula ngayon, lahat ng mga kumpanya ng pamilya sa Kingshaw ay lubusang iwasan ang pamilya Jin. Sa loob ng 3 araw, kung hindi pa rin nalugi ang pamilya Jin, kayo ang may pananagutan. Apo. Zangya, nais ko sa iyo at kay Jincheng na magkasama ng mahabang panahon, na magkasama sa lahat ng bagay. Pang, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ano man ang gusto mo, susundin ko. Alam kong gusto mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Patuloy kang nakikipag-ugnayan sa akin, lalaki. Mag-ingat ka, babaliin ko ang mga binti mo. Sa'yo lang, karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin sa lalaki? Sige na, umalis na tayo. Kuya Feng. Mukhang hindi ko na makukuha ang boss. Susunod, saan tayo pupunta? May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Anong bagay? Hindi mo naman ako ayaw ng pakasalan, di ba? Anong sinasabi mo? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. Ayos na rin yan. Ano nang sasabihin mo? Actually. Silly Kuning iyon. Ay, kalimutan na natin. Sasabihin ko na sa'yo ng diretsyo. Siya talaga yung dati, yung madilim na tagapagsalita na umatake sa atin. Alam ko, paano ba yan? Hindi naman siya gustong magpakasal sa'yo, di ba? Ay, ano ba to? Anong koneksyon nito? Ang gusto kong sabihin ay, noong una pa lang, ako ang target niya. Gusto niyang kunin ako. Pagpapasa ng Ghost Valley. Kaya nga, yung mga nangyari sa pamilya ni Song, sa totoo lang, hindi ako ang nagligtas sa inyo. Ako pa ang nagsira sa inyo. Wala nang pakialam. Ngayon, asawa na kita.